Ako rin hindi ko alam kung bakit nga ba bumababa yung PQP points. Nung nakaraan actually, gumawa ako ng video, natuwang-tuwa ako dahil tumaas yung PQP points ko from 3 point something to 4.3. Kaya lang after 1 week, napansin ko yung PQP points ko naging 3.8 ulit. So, ang alam ko, kapag tumaas, yun na yun. Hindi na siya bababa. Kaso nga lang, may chance pala na bumaba yung PQP points natin. Nung una, syempre nagtaka ako, ano kayo yung dahilan, no? So, nung tiningnan ko yung performance data ko, yung mga post ko, meron akong nakitang kumbaga dalawang dahilan. Hindi ako sure, pero ito yung nakita ko kung bakit bumaba yung PQP points ko. Una, parang na-contaminate yung promotion quality points ko kasi nag-post ako ng mga product na mababa ang ratings. Okay yung ratings ng store, pero yung mismong product, mababa siya. Pero dahil nga gusto kong tumulong dun sa seller na makabenta, ganun, kaya ginawan ko pa rin ng video yung product. Tsaka maganda rin kasi yung quality, baka sakaling mapaviral ko yung video na ginawa ko for that product, o diba? Malaking tulong din yung sa seller. At tsaka sa akin, syempre. Tapos, ang pangalawang dahilan na nakita ko, dun sa buong linggo, 2 linggo siguro wala akong benta, wala akong items sold. So yun siguro yung isang dahilan kung bakit bumaba yung PQP points ko. Ganun pala yun, tataas siya, bababa. Kung gusto mong i-maintain, siguro i-maintain mo yung makabenta ka, magkaroon ka ng item sold. Tapos yung mga pinopromote din natin, yun ang nakita kong parang dahilan. Siguro, hindi rin ako sure.